Di may tatanggi na si VP Sara sa pinakahuling survey, trust ratings ito sa satisfaction ratings, hindi ba? Bagamat bumaba po ng lubos sa Luzon, ang lakas niya sa Mindanao. Hindi may tatanggi yun. Right, Sel? Yes. Klaro yun. Yes. So talagang may hatak at may hatak sila sa Mindanao. At kapag siyempre nakikita po ng mga botante doon, oo, ang mga gawi nitong mga senador at baka eventually po sila mapilitan na nga humantong ito sa pagdidesisyon, eh baka nga maapektuhan yung boto. Basically, kung kayo po ay nandidiyan at sinesweldohan po ng taong bayan, hindi naman siguro po kulang ang aming sweldo sa inyo kasi ang dami nyo gusto tumakbo eh. Diba? Hindi naman siguro nakakaya magsabi na kulang pa ba ang benepisyo ninyo? Kasi kung kulang yan, baka bala lang ito atakbong senador eh. Hindi ba? Ang lahat po ng Abutin ito pa ng SONA. ay may kaugnayan sa personal vested interest. Aha. Wala na pong duda iyon. Klarong-klaro na po iyon. Survival po ito ng kanilang mga political career. Diba matagal ng kasabihan na kapag ayaw, ang daming dahilan. Oo. Kapag gusto, May paraan. may paraan. Ang sinasabi nga din, and in fairness kay Senator Pimentel naman, sabi nga niya, klaro naman sa kanilang rules sa Senado on impeachment, di ba? Na impeachment should be a priority over its legislative function. Hango sa inyong pinag-aralan, law school, first year law school, statutory construction, basic naman yan eh. Tinuturo sa College of Law, Sel, ha? Yung sinasabi ni Senator Pimentel, di ba? Yung verba legis. Simple yung salita, wala ka ng ibang interpretasyon. Di ba? Eh kung klaro, na pinalalabo, sabi ni Ginoong Berhel, mag-isip ka na ng agenda. Ayun na nga. Ano na motibo? Oh. Yung 7 re-electionista, ang sinasabi daw po na iniisip ng kasalukuyang liderato ng Senado. Yung 7, kasi nga daw po baka maalagay sa alanganin ang kanilang pagtakbo sa halalan kasi hindi may tatanggi na si VP Sara sa pinakahuling survey, trust ratings ito sa satisfaction ratings, hindi ba? Bagamat bumaba po ng lubos sa Luzon, ang lakas niya sa Mindanao. Hindi may tatanggi yun. Right, Sel? Yes. Klaro yun. Yes. So talagang may hatak at may hatak sila sa Mindanao. At kapag siyempre nakikita po ng mga botante doon, oo, ang mga gawi nitong mga senador at baka eventually po sila mapilitan na nga humantong ito sa pagdidesisyon, eh baka nga maapektuhan yung boto. Basically po, personal political interest. Aray ko. Klaro, di ba? Yeah. Klaro, okay. Ngayon, pangalawa, yung mga hindi re-electionista, meron din naman dyan na mga may kapamilya tumatakbo na re-electionista. So, ganun din po iyon. Political future ng kanilang mga angkan na nasa politika. Tama? Klaro din po naman yun. Hindi naman tatanggi dito. Hello? Kasi dito hindi na pinag-uusapan ang provision ng saligang batas, forthwith ng mga ganyan. Ito pong, di ba, itong accountability issue, yung sa ating pong saligang batas, pagpapanagot at pagbibigay ng pagkakataon sa mga nasasakdal, etc. Dito, ang isa pa, ang sinasabi sa atin, kung sakasakali nga mag-convene ka ng Senado before nitong kanilang balik sa June 6, kanilang last day na sinidie session. Okay, adjournment. Opo. Paano nga naman kung hindi ka sumunod doon sa kagustuhan ng 7 re-electionista at ng ilang pang nasa majority, pag open ninyo ng sesyon, agad sila magdeklara ng bakante na ang posisyon ng Senate President. Ang lahat po ng Abutin ito pa ng SONA. ay may kaugnayan sa personal vested interest. Aha. Wala na pong duda iyon. Klarong-klaro na po iyon. Survival po ito ng kanilang mga political career. Hindi ho naman sa minamaliit natin ang mga hindi po nakapagtapos sa kolehiyo o hindi man lang nakapag-aral ng abogasya. Kasi may mga bagay naman na hindi mo na kinakailangan maging matalino. Kaya nga sa ating saligang batas basic lang ang requirement, di po ba? Sa pagiging halal ng bayan, particular po mga senador, pati presidente. Hindi mo kinakailangan maging college graduate, hindi mo nga kinakailangan ng MBA clearance Hindi po ba? Basta meron lang pong basic na qualification. Totoo Yan naman yun. po ay para maging balanse ang oportunidad na ang sino man pong Pilipino, sakto lang dun sa edad, sa kanya pong kwalifikasyon bilang isang butante, wala ngang educational requirement, di po ba? Kasi nga hindi nangangahulugan na mataas ang pinag-aralan mo, magaling ka ng tao. Yun. Kasi nga, at the end of the day,
a diploma is just a piece of paper. Ang pinagbabasihan po dito ay yung gawi mo. It is your behavior that defines your education. Maaring ikaw ay cute na abogado o pakit na abogado, o maaring ikaw ay bar top notcher, o maaring ikaw ay nag-aral sa Harvard o saan mang economic school sa abroad, di ba? Pero magnanakaw ka naman, wala din silbi yun. Aray ko. Tatalunin ka nang hindi nakapag-aral, pero ang galaw sa mundo ay patas. Ang sitwasyon na kinasadlakan po nitong kasalukuyang Senado, Kongreso. So magmula ngayon, so sinasabi ni Ginoong Escudero, as in, yun daw pong baka inaanay na yung inupuan ng mga dating ginamit sa impeachment trial, yung rules, pag-aaralan nila, itong mga legal ngayon na mga usapin, sasagutin ng Solgen, etc. Okay, fine. Oh. Pero between now and June 6, di ba? Ano pa gagawin nyo? Pero sa loob ng mga buwan na yan, na wala kayong sesyon, tuloy sweldo, tuloy benepisyo. Pati po staff ninyo, ha? Mabuti yung mga staff na iba na nag-aaral siguro ng mga research na ginagawa. Pero tuloy sweldo ninyo. At yung bang mga biyahe nyo sa abroad ay hiningian ninyo ng official na permiso po sa Senado? Kasi usually, pwede kang bumiyahe, magpapaalam ka lang, alabas ka. Pero meron ba sa inyong babiyahe na ang sumasagot ay taong bayan? Palagay ko naman, it's a fair question. Kasi meron kayong mga official trips na kasama sa inyong pribilehiyo. So ang tanong namin dito, kayo sa mga nanandiyan, ilan sa inyo mag-a-abroad? Yan bang abroad ninyo, personal? Okay, fine. Yan bang inyong abroad na yan, sino may bayad yan? Taong bayan ba? Pwede ba namin malaman kung saan yan at magkano ang gastos? So ibig sabihin po dito, kung kayo po ay nandidiyan at sinesweldohan po ng taong bayan, hindi naman siguro po kulang ang aming sweldo sa inyo kasi ang dami nyo gusto tumakbo eh. Diba? Hindi naman siguro nakakaya magsabi na kulang pa ba ang benepisyo ninyo? Kasi kung kulang yan, baka wala nang takbong senador eh. And di ba? Wala na ho magpipilit pang maging senador, di ba? Abay, Gagawin ng lahat naguunahan nga para sila, lang mahalal, di napakadami ba? eh. Hindi po ba? So, ibig sabihin, ang ganda po ng perks dyan. With all due respect naman siguro talaga may gustong maglingkod daw sa bayan. Pero dito po sa puntong ito, ano ba bang kailangan ninyo? Clamor? Sabi nga, anong clamor? Kailangan niyo po ng clamor? Anong clamor? Anong clamor na mag-expression? Hindi ito clamor. Hello? Sinumpa ang tungkulin yan, sir. Ang sinumpa ang tungkulin mo, kanino? Sinumpaan tungkulin para sa bayan o para sa sarili? Para ba sa bayan o para sa personal political interest? Para ba sa bayan o para sa iyong survival?